Kamusta? Mga minamahal kong kapatid, naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasa inyo at sa inyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen. Ako po si Pastor Antonio Junior at ako'y lubos na natutuwa na nandito ulit ako ngayon. Gusto kong ibahagi ang mensaheng malakas na ipinahayag ng Diyos sa aking puso. Marami sa inyo kamakailan ay dumadaan sa isang unos ng mga kaisipan, ng mga pagbabago sa inyong buhay. Madalas kang nababalisa dahil hindi mo alam ang nangyayari o kung saan ka dadalhin ng mga bagay. Pero gusto kong ipakita sa iyo dito na ang Diyos ang may kontrol sa huli. Siya naman talaga ang may hawak ng lahat simula pa noon. Ang problema ay madalas hindi natin nauunawaan kung paano kumikilos at gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya magdadala ako sa iyo dito ng isang aral ni Jesus na magbabago ng iyong pag-unawa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Kung paano kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Kahit hindi mo nakikita, kahit parang tahimik ang Diyos, sa totoo lang, siya ay kumikilos. Sinasabi sa Biblia sa Isaias, Kabanata 64, talata 4, na mula pa noong unang panahon, hindi pa narinig ang tungkol sa isang Diyos na katulad ng sa atin, na kumikilos para sa kapakanan ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kaya ang Diyos ay kumikilos sa iyong puso, sa iyong buhay, sa paligid mo, habang ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya, iniimbitahan kitang samahan ako araw-araw, 5 at 6 PM para matulungan kita sa paglalakbay na ito. Hindi mo kayang maglakad mag-isa, mas magiging mas malakas ka kung maglalakad ka kasama ang iba pang mga kapatid sa pananampalataya. At kahit na tayo ay magkalayo, naniniwala ako na tayo ay nagkakaisa sa iisang espiritu, sa iisang pakikisama, naniniwala sa iisang Diyos. Amen? At gusto ko ring magpasalamat sa iyo. Ikaw na nagbabahagi ng mga panalangin, ikaw na nagpapalaganap ng mensaheng ito sa napakaraming tao. Mga tao sa iyong pamilya, sa iyong bahay, sa iyong trabaho. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Ang daming taong naaabot, ang daming taong napapakain ng salita ng Panginoon. Tingnan mo, ng salita ng Diyos. Kaya talagang nagpapasalamat lang ako sa Panginoon araw-araw. Sobrang nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na sa pamamagitan ng internet. Kaya nating maabot ang napakaraming tao, napakaraming mga tao. Noon, maraming taon na ang nakalipas. Pinangunahan ko ang mga kabataan sa simbahan sa loob ng 7 taon at nangaral ako sa kanila. Napakahirap ng trabahong iyon. At ang pinakamalaking hangarin ko ay sana dumami ang mga kabataang iyon at lumago ang aming ministeryo at mas marami pang tao ang makapakinig ng salita na nais kong ibahagi. Pero mga kapatid, hindi iyon ang kalooban ng Diyos at kaya ang bukal na pinanggagalingan ng aking lakas ay bigla na lang natuyo. Naikwento ko na sa inyo dito ang aking patotoo. Pero ang mga namumuno sa simbahan ay hindi nagustuhan ang aking mga pangaral at tinipon ako. Tinawag nila ako sa isang pagpupulong at sinabi nilang hindi sila nasisiyahan dahil masyadong nakakainip daw ang aking mga pangaral. Sabi nila, nakakaantok at walang kwenta daw ang sinasabi ko. Mga kapatid, parang malamig na tubig na binuhos sa akin. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil matapos magsara ang pintuang iyon, nagbukas siya ng mas malaking pintuan para sa akin. Isang linggo ng umaga, papunta ako sa simbahan para sa Sunday School. Malakas na nangusap ang banal na espiritu sa puso ko. Alam mo, yung biglang may pumapasok na matinding ideya, yung mas malakas pa sa karaniwan, iyon ay ang banal na espiritu. Habang kinakausap niya ako, sabi niya, ayaw ka bang pakinggan sa simbahan nyo? Kung ganon, gumawa ka ng Facebook page. Doon, sisimulan kong gumawa ng malaking gawain sa internet at magdadala ng maraming tao sa aking presensya. Mga kapatid, napuno ng kapayapaan ng Diyos ang aking puso. Sa sandaling iyon, ibinahagi ko ang tinig na iyon, di ba? Nang marinig ko mula sa Diyos, ibinahagi ko sa asawa ko at sumunod ako. May gusto akong sabihin sa iyo. Ang sikreto ng iyong tagumpay, kasaganaan at pagpapala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ay ang pagsunod. Kailangan ko lang magpasalamat sa Diyos dahil siya ang gumagawa ng pagpaparami. Ang papel ko ay sumunod. Ihatid ang mensaheng inilagay niya sa puso ko noong araw na iyon at ipanalangin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Panginoon dahil simula pa lang ito, marami pang inihanda ang Diyos para sa atin. Amen? Kung bago ka dito, pakisubscribe sa channel ko. I-click mo lang dito sa ibaba ang mag-subscribe. I-activate mo rin ang lalabas sa tabi at piliin ang opsyong
Lahat para matanggap mo sa iyong cellphone. Sunod na video na ipopost ko. Okay ba? Mga kapatid, basahin natin ang bahagi mula sa Mateo, Kabanata 6. Mateo, Kabanata 6, talata 25. Pakinggan ang sinabi niya. Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong sariling buhay, kung ano ang kakainin o iinumin, ni tungkol sa inyong katawan, kung ano ang isusuot. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa langit, hindi sila nagtatanim, hindi umaani, ni nag-iimbak sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi natin kailanman dapat kalimutan kung ano ang pinagmumulan ng ating pang-araw-araw na kabuhayan. Ang pinagmumulan na iyon ay ang Diyos. Amen. Pero isang bagay ang natutunan ko sa paglipas ng mga taon. Mga kapatid, madalas ginagamit ng Diyos ang ibang tao para tayo'y pagpalain. Parang ang mga taong ito ay parang gripo na nagdadala sa atin ng biyaya na galing mismo sa Diyos. Amen. Naniniwala ka ba na ginagamit ng Diyos ang tao para tayo'y pagpalain at suportahan kahit sandali lang? May mga taong nakikinig sa akin dito na sinusuportahan ng kanilang mga magulang. Sila ay sinusuportahan sa pamamagitan ng trabaho na meron sila o kaya naman sa pamamagitan ng perang natatanggap nila buwan-buwan. Kaya, mga kapatid, biyaya ito ng Diyos. Kaya dapat tayong magpasalamat at suklian ang mga taong naging biyaya rin sa atin, hindi ba? Salamat sa Diyos mga kapatid. Sa ministeryo natin, nakatulong tayo sa 2 dosenang institusyon, mahigit 10 ang natulungan natin. Hindi pa kasama dyan ang mga pastor at misyonero na naglilingkod sa Diyos. Kaya sa iyong ambag, sa ibaba ng video o sa maging miyembro button. At salamat sa Diyos, nagawa nating matulungan ang daan-daan, libu-libong tao na napapakinabangan ng mga institusyong ito. Kaya ginagamit ng Diyos ang mga tao. Gusto ka rin gamitin ng Diyos para tumulong sa napakaraming buhay? Ayon sa Biblia, uunlad ang mapagbigay at makakakuha rin ng ginhawa ang nagbibigay nito sa iba. Kaya, isa sa mga prinsipyo ng pag-unlad ay ang pagiging mapagbigay sa ibang tao. Ang ipamahagi mo sa buhay ng iba ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang buhay ni Jose, kung saan umunlad siya at ginamit siya ng Diyos sa pamamagitan ni Paraon. Dahil si Jose ay naging gobernador ng Ehipto, at nagawa niyang iligtas ang kanyang pamilya mula sa taggutom. Ginawa ng Diyos ang isang gawain sa pamamagitan ni Jose. Sa paraang siya ay sinusuportahan ni Paraon at kasama siya, masuportahan din ang kanyang pamilya at marami pang ibang tao. At pati na rin ang mga henerasyon na nagmula sa kanyang mga kapatid at dumating ang mga apo at patuloy na pinagpala ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Exodo Kabanata 1, talata 8, na dumating ang bagong paraon, ang bagong hari sa Ehipto. At ang haring ito ay walang alam tungkol kay Jose. Marahil sinabi ng Biblia na wala siyang alam tungkol kay Jose. Dahil gusto lang niyang baliwalain ang hari ang mga ginawa ni Jose. Pero ang totoo, ang mga inapo ni Jose ay umiinom mula sa bukal na yon. Sila ay nasisiyahan, napapakain, natutustusan, at bigla na lang natuyo ang bukal na yon. Dahil ba sa bagong haring iyon sa Ehipto, nagpasya siyang gawing alipin ang lahat ng Hebreo. Basta niya pinutol ang lahat ng ugnayan niya sa mga Hebreo at sinimulan niyang pahirapan ang mga taong iyon. At bigla na lang, ang mga taong tumatanggap ng biyaya ay naging mga alipin, mga kapatid. Madalas natin itong napapansin sa salita ng Diyos. Madalas parang natutuyo ang pinagmumulan, parang dati ay natutustusan ng tao. Tapos bigla na lang, natatapos iyon. At lahat ng ito ay para ipakita sa atin na ang tanging pinagmumulan natin ay dapat ang Diyos lang. Amen. Makikita natin ang isang halimbawa sa buhay ni Elias. Kinailangan magtago ni Elias sa isang sapa dahil kay Akab, dahil kay Jezebel, na nagbabanta sa mga propeta ng Diyos. At nang siya ay nagkubli, nang sumunod siya sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang mga uwak ay pumupunta upang pakainin siya araw-araw. Ang mga uwak na kumakain ng karne. Gumawa ang Diyos ng isang kamanghamanghang himala. Bakit? Nagdadala sila ng karne sa kanilang bibig at hindi nila kinakain ang karne na iyon? At pagkatapos ay nabubusog siya. At paano siya umiinom ng tubig? Umiinom siya ng tubig mula sa sapa ng kerite.
Ngunit sinasabi ng Biblia na biglang, dahil hindi umuulan, nagsimulang matuyo ang sapa na iyon. At nang nagsimula itong matuyo, nagbigay ng panibagong tagubilin ang Diyos kay Elias. Dapat siyang maglakad at pagkatapos ay dumating siya sa bahay ng isang balo. At ngayon, ang gripo ay ang balo. Ginamit ng Diyos ang balo na isang mahirap na babae. Ngunit sa pamamagitan niya, dumating ang kasaganaan at napawi niya ang pangangailangan ni Elias. Mga kapatid, maaaring gumamit ang Diyos ng mga tao paminsan-minsan sa ating buhay. Amen? Wala namang masama kung aasa ka sa tulong ng iba. Baka ikaw ay nakikinig sa akin ngayon at dumadaan sa isang pagsubok. Hindi ito dahilan para mahiya. Humingi ka ng tulong sa iba. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga tao. Maaaring ito ang estratehiya ng Diyos sa sandaling iyon. Pero madalas, aalisin niya ang mga taong iyon sa iyong landas para ipakitang siya lang ang dapat maging pinagmumulan. Maraming nade-depress dahil umaasa sila sa ibang tao. Pakinggan mo ito, maraming paraan para bigyan ka ng biyaya ng tao, pero hindi sila kailanman magiging pinagmumulan mo. Amen. Makikita rin natin sa Biblia na nagpapadala ang Diyos ng mana. Ito ay espiritual at pisikal na pagkain mula sa langit na nagpapakain sa mga tao sa disyerto. Kaya ikaw na nandito ngayon, maaaring nasa disyerto ka. Maaaring mukhang matutuyo na ang bukal, mamamatay ka sa gutom. Pero hindi hahayaan ng Diyos na mangyari yon. Amen. Sabi ng Biblia. Bata man ako o matanda, hindi ko pa nakita ang anak ng Diyos na namamalimos ng tinapay. Oh, mga kapatid, ang Diyos ang tumutugon sa ating pangangailangan. Naalala niyo ba ang talatang binasa ko kanina? Ang amang nasa langit ang nagpapakain sa mga ibon. Hindi sila nag-aani, hindi sila nag-iimbak sa mga kamalig. Pero sa isang himala, sa isang sobrenatural na paraan, pinapakain ng Diyos ang mga ibon. Isipin mo yon at tuloy pa ni Jesus ang sabi, hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Kaya huwag kang mag-alala tungkol sa iyong buhay, kung ano ang kakainin mo, kung ano ang iinumin mo, kung ano ang isusuot mo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kayo ng Diyos, purihin siya. Magdasal na tayo. Naalala ko rin ang isang halimbawa. Marami namang halimbawa sa Biblia, di ba? Pero may isang halimbawa kung saan si Jesus sa isang pagkakataon ay sinisingil ng mga Pariseo ng buwis. Sinasabi nila, "O ikaw ay mamamayan, magbayad ka ng buwis, mga kapatid." Si Jesus ay anak ng may-ari ng mundo, hindi ba? Si Jesus ang may-ari ng mundo, si Jesus. Hindi niya kailangang magbayad ng buwis, pero sinabi niya, gagawin ko ito." Kaya lumapit siya kay Pedro at sinabi, "Pedro, mangisda ka. Kapag nahuli mo ang unang isda, bubuksan mo ang bibig nito at may makikita kang barya doon. Dalhin mo sa akin yan, ibibigay ko yan bilang buwis." Nakakatuwa ang pangyayaring ito para sa akin. Dahil pwede namang tawagin ni Jesus ang isa sa mga disipulo niya o tagasunod na may magandang kalagayan sa buhay. Hindi ba? Pwede sanang humingi si Jesus ng tulong sa mayamang lalaki para bayaran ang buwis, pero hindi niya ginawa. Gusto ni Kristo na maranasan ni Pedro ang karanasang ito, na maunawaan ni Pedro na ang tunay na pinagmumulan ay ang Panginoon, na ang Diyos ang tumutustos sa ating buhay. Kailangang maranasan ito ni Pedro para hindi na siya umasa sa kahit ano. Maaaring matustusan pa nga siya ng isang isda, pero ang magbibigay ng probisyong iyon ay ang Diyos mismo. Amen! Naintindihan mo ba ang mensaheng ito? Simula ngayon, magtiwala kang hindi ka pababayaan o pagkukulangin ng Diyos. Isulat sa komento, "Ang Panginoon ang aking pastol at wala akong kakailanganin." Makakatulong ito na palakasin ang loob mo at ng iba na magtiwala na hindi ka mawawalan ng kahit ano. Magbubukas ang Diyos ng hindi mo inaasahang pintuan. Oh, kapatid ko, kung ikaw ay susunod sa salita ng Panginoon, kung magtitiwala ka, makakalabas ka sa disyertong ito at dadaloy ang mga bukal ng biyaya sa iyong buhay. Ang problema, mga kapatid, ay madalas tayong puro reklamo lang at nakatingin lang sa mga sitwasyon. Pero may natutunan na akong aral, habang lalo akong nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawa niya, sa araw na ito at sa lahat ng ginagawa niya. Mas malapit na akong makalabas agad sa disyerto. Mas magbubuhos ng mga biyaya ang Diyos, dahil sinasabi ng Biblia na ang kalooban ng Panginoon ay magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Amen, luwalhati sa Diyos. Kaya ngayon ay mananalangin tayo. Kukunin ko dito ang langis ng pagpapahid at gagawin natin ito. Ang panalangin ng pananampalataya ay ang panalangin kung saan naniniwala ka na ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Ang Diyos ang siyang tumutustos sa iyo, tumutugon sa lahat ng iyong pangangailangan kay Kristo Jesus.
Iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi mahalaga ang iyong pinagdadaanan, ang iyong sitwasyon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos na ngayon. Alleluia! Kung maaari, iwan dito ang iyong panalangin at ibahagi ito pagkatapos. Pwede kang magligtas ng buhay. Isend ito sa WhatsApp at piliin ang mga larawan ng tao para kanino mo ito ipapadala at sumulat ng maikling mensahe. Hinipo ng Diyos ang puso ko para ipadala sa iyo ang panalangin ito ngayon na magpapalakas at hihipo sa maraming puso. Ngayon, Amen, ipikit ang mga mata at hilingin sa Diyos para sa iyong buhay, purihin siya. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, gusto kitang pasalamatan para sa sandaling ito. Gusto kitang purihin, Panginoon, dahil hanggang dito ay inalagaan mo kami. Salamat sa hangin na aming nilalanghap. Salamat sa aming kalusugan. Gaano kakabuti, aking Ama. Sinasabi ng iyong salita na ang kabutihan at awa ay susunod sa amin sa lahat ng araw ng aming buhay. At sinasabi rin ng iyong salita na kung hindi dahil sa mga awa ng Panginoon na laging bago tuwing umaga, kami ay malilipol na sana. O Diyos, salamat sa biyaya at awa. Sa oras na ito, iniunat ko ang kamay sa pananampalataya, humihiling ng pagpapala para sa iyong bayan. Panginoon, may mga tao ngayon, Ama, na labis ang pagkakasala dahil sa kanilang pagkakamali at pagkakasala, at pakiramdam nila hindi sila karapat-dapat sa biyayang mula sa itaas. Ngunit ang iyong salita ay nagsasabi, Panginoon, na ang bawat mabuting kaloob, bawat regalo ay nagmumula sa Panginoon. Hindi sa sarili naming kakayahan, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Dahil dito, hinihiling ko, Ama, na ang pinakamalaking biyaya, kaligtasan at buhay na walang hanggan sa dugo ni Jesus ay mapa sa amin. Narito kami, Ama, ipinapahayag na si Hesukristo ang Panginoon at tagapagligtas. Sinabi niyo mismo na kung wala kayo ay wala kaming magagawa. Kaya narito kami, ipinapahayag ko, aking Ama, na kami ay lubos na umaasa sa inyo. Kailangan namin kayo. Nagpapasalamat kami, Ama, sa mga taong nagbigay biyaya sa amin sa iba't ibang yugto ng buhay. May mga taong nagpapasalamat ngayon dahil nabuksan ang pinto ng trabaho, may trabaho sila at nakapirma ng kontrata. Ngunit sa parehong panahon, pinupuri ka namin dahil ikaw, Panginoon, ang tumutugon sa aming mga pangangailangan. Maari mong gamitin ang mga tao para pagpalain kami sa iba't ibang paraan. Amin pong kinikilala na lahat ay galing sa iyo at nagpapasalamat kami, aking Ama. Kasabay nito, hinihiling ko, Panginoon, para sa mga taong nasa disyerto na labis nangangailangan ng himala. O Jesus, gawin mo ang gawa, Panginoon. Buksan mo ang pintuan ng trabaho. Gawin mong magtagumpay, Ama, na dumating ang probisyon sa bahay na ito, na ang amang ito ng pamilya magawang mailagay ang pagkain sa mesa, mabayaran ng pamilyang ito ang lahat ng bayarin. O Diyos, pati na rin ang taong umaasa pa sa magulang para sa kabuhayan. Jesus, tulungan mo siyang makapagtrabaho at umunlad. O Diyos, nais naming putulin ang mga siklo ng kahirapan sa aming pamilya at buhay. O Diyos, naway ang biyaya, naway ang kasaganaan ay dumating sa amin at naway ang iyong pangalan ay maparangalan dahil ang salitang ito ay tumimo ng malalim sa aming mga puso. Panginoon, ipinapanalangin ko rin ngayon ang lahat ng may sakit at karamdaman. Hindi ako titigil maniwala sa iyong kapangyarihan. At ako'y nananalangin, Ama, para sa babaeng ito, para sa lalaking ito. At hinihiling ko sa iyo ngayon, Ama ko, ipagkaloob mo ang kagalingan, palayain mo ang kagalingan para sa lalaking ito, sa babaeng ito. Naway maranasan nila ang espiritual na pagbabago at init sa katawan bilang palatandaan ng kagalingan. Ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, pinapahirang ko ng langis ang bawat isa sa pananampalataya bilang pagsunod sa iyong salita at hinihiling kong palayain mo sila sa lahat ng paghihirap. Itinataboy ko ngayon ang lahat ng gawa ng dyablo laban sa mga taong ito. Lahat ng sakit, lahat ng depresyon, lahat ng pang-aapi sa isipan at sa puso. Pinalalayas ko ngayon ang lahat ng kasamaan, lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo, Satanas, umurong ka, liputo mo nga. Wala kang kapangyarihan laban sa taong ito. Nagpahayag na siya ng pananampalataya kay Jesus at kahit mahina, nasa presensya pa rin siya ng Panginoon. O Jesus, balutin mo ang mga taong ito ng iyong dugo. Protektahan mo ang bahay na ito. Panginoon, ilayo mo sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng taong hindi galing sa iyo, lahat ng taong may masamang intensyon, maawa ka.
Ama ng mga taong ito na tumatayo laban sa amin, Panginoon, pumarito ka upang kami ay protektahan. Pumarito ka upang kami ay ingatan at pumarito ka upang kami ay pagpalain. Para sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Ito ang aking panalangin at nagpapasalamat na ako sa iyo sa lahat ng ginawa at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako. Amen, purihin ang Diyos.